Chick. Bye. Hey miss, gusto mo ba ng Jollibee? Hindi po. Tara na, sama na! Wag! Wag! Tara na! Wag! Ah! Wag po! Wag! Wag! Hindi, Regina. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa nila sa anak ko. Hindi ako susuko. Ikaw bahala. Ang hangin ay malamig at mahina, ngunit sa kanilang kwarto, ramdam ang tensyon. Habang si Regina ay pilit na tinatanggap ang bigat na nangyari kay Aida, si Ana naman ay nagsisikap magbigay ng lakas. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, ang takot at pangamba ay naroon pa din. Paano kung ang anak ng alkalde ang mananalo, anak? Wala na tayong magagawa. Hindi, Regina. Hindi mo pwedeng bitawan ang kaso ni Aida. Good morning, Regina. We would like to talk about Ida's case. Anong ibig niyong sabihin? Anong pag-usapan? Ang kaso ng anak ko ay nasa korte na. Tama, subalit sa halip magtulungan sa korte, maaari nating ayusin ang labas at iurong mo lang ang kaso at magbigay kami ng tulong. 10,000 pesos, Regina. That's for you too. Now let's move on to other concerns. Hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa nila sa anak ko. Ang alok ay tila isang pangako ng pagkatalo. Sa kabila ng matinding pasakit na dulot ng insidente, nagpatuloy si Regina sa paglaban na hindi kayang tanggapin ang ideya na pakikisalamuha sa isang sistema ng kapangyarihan. Sa kabila ng matinding alingawngaw na laban, ang takot ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Tony. Si Regina, bagamat matapang, ay may lihim na pangarap. Ang kanyang anak na lalaki ay maging kalmado at buo. Ngunit si Tony ay hindi kayang manatiling tahimik sa harap ng kalupitan ng mundo. Hindi mo ba naisip na pwedeng mawala ng silbi ang laban natin? Alam mo ba kung gaano kahirap ang laban na yan? Tony, hindi. Hindi ko itutulak ang aking anak na magsakripisyo at magtago sa dilim. Pwede naman natin itigil ang laban. Hindi natin kaya ang mga malalakas. Pwede namang tapusin na lang natin tuma. Hindi natin kaya ang malalakas na yan. Masyado silang malakas. At alam ko hindi natin sila kaya. Hindi ako susuko, Tony. Kahit ako lang mag-isa, hindi ako susuko. Ang galit at pangarap ni Tony ay nagsalubong sa sigasig ni Regina. Ngunit ang isipan ng isang anak ay maaaring magbigay ng mga sagot na ang isang ina ay hindi kayang tanggapin.
Sa kabila ng kanilang mga pangarap, ang masalimuot na landas ay maghahatid sa kanila sa isang hindi maiiwasang wakas. Bahala. Kung nais mo talagang ipaglaban ang karapatan natin at pabigyang hustisya ang nagawa sa kanya. Ang silid ay tinatanglawan lamang ng kaunting liwanag. Sa pagdapo ng mga mata ni Regina sa sahig, isang alingawngaw ng takot ang sumik. Basag ang bote at ang malupit na katotohanan ay muling sumik. Ang kanyang mga anak ay patuloy na nagiging biktima sa isang sistema na hindi nila kayang baguhin. Aida, ano nangyari? Bakit ang basag ng botilya? Ina, si Kuya Tony. Kailangan ko siyang makausap. Nag-aalala ako. Sa ginawa mo sa akin, kapatid, pagbabayaran mo lahat ito. Tony! Anong nangyari? Ginawa ko na. Pinatay ko ang anak ng alkalde. Hindi ko kayang tiisin ang nangyari kay Aida. Pinatay ko na siya. Tony, Tony, hindi ito ang sagot. Magkaroon lang tayo ng problema. Si Tony, na ang puso ay puno ng galit at paghihiganti, ay nagbigay ng matinding pasya. Ang buhay ng anak ng alkalde ay natapos, ngunit ang kasalanan at katarungan ay patuloy na maghahasik ng magkaibang kaisipan sa mga taong may kapangyarihan at sa mga simpleng tao tulad ni Regina at Tony. Tony! Tabi! Tabi ka! Tony, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko kayang gawin ito. Ang matinding kaguluhan na naganap sa isang silid na tahimik at puno ng kalungkutan ay humantong sa isang trahedya. Ang ina na naghahangad lamang ng katarungan para sa anak ay napilitan gumawa ng isang hindi kayang paglimos na desisyon. Anak! Pinatay ko ang sarili kong anak! At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi kayang pigilan ni Regina ang bigat ng kanyang mga pagkatalo. Ang sistema ng katarungan ay hindi kailanman magiging makatarungan para sa mga walang kapangyarihan. At si Regina, na tanging ina at tagapagtanggol lamang ng kanyang anak, ay nauwi sa trahedya. Isang trahedya na ipinagtagpo ang mga pangarap at mga pagkatalo.